Sarap. Classic yung with egg, Mars. Oo, Classic gusto ko rin yan. Pwede rin with Yum, yum, yum. cheese. Pero napakaaga pa. Mamaya pa yan. Oh yes, guys! Lovely morning sa inyo dyan. I'm sure sa inyong isipan, naaamoy nyo na ang amoy ng ating niluluto ngayon dito sa ating Sizzling Sisig Society. At syempre, naku mga kapuso, gaya na nakikita nyo ngayon, talagang kayo po ang, sila po yung pumili ng inyong sisig. Syempre, meron pong topping yan, meron din pong sauce, pipili kayo ng sarili niyong sauce. At kasama natin ngayon yung nagluluto na si Mr. Mark Joseph Iria. Siya pong store manager ng Sisig Society. At syempre, kakausapin natin siya ngayon kung ano nga ba, bakit po naisip na gawin itong ganitong klase ng restaurant? Ayun po, kasi bali nag-start po kasi to sa concept namin, which is galing pa po siya talaga isa Pampanga. Originated po siya talaga isa Pampanga. So, nag-start po kami nito para po mas mabigyan pa po or ma-emphasize pa yung sisig dito sa Pilipinas. Correct! At syempre, ang sisig mga kapuso ay nagmula sa diksyonaryo na ginawa ng isang Augustinian friar na si Diego Vergano noong 1732. Pero alam niyo po ba na ang sisig po ay salad lang noon? Yan po ay may hilaw na papaya, may bayabas, asin, paminta, at bawang pati suka. So ibig sabihin po, ang sisig noong unang panahon, 1732, ay vegetarian salad lang. Kaya ngayon, nag-evolve na siya. Kagaya ngayon, dito sa restaurant na ito, mga kapuso, ikaw ang pipili ng iyong sisig. So, merong seafood, merong tofu sa mga vegetarian dyan, meron po tayong chicken, meron din tayong pork. So, ang pipiliin natin, sir, ay ano? Anong perfect? Chicken tayo. Ayan, mga kapuso. Siyempre, isa pang kuntil-butil na kaalaman. Nagsimula po noong 1950s yung pagkakaroon ng, nung panahon ng Amerikano daw po kasi, yung ulo ng baboy, tsaka yung mga tenga, basta yung ulong parte ng baboy, hindi raw po nila kinakain. Kaya ang isa po sa nakakuha ng mga ulong yan ay si Aling Lusing, na tinadtad niya ng gusto, tapos sinamahan niya ng sibuyas, suka at kalamansi. Dahil ang sisig pala sa pagkain ng Pampanga ay maasim na pagkain. Ayan. At siya ngayon, pinipili naman ni Sir yung ating mga toppings. So, ang pinili mong topping ay? Yung nag-start tayo sa chicken crisp, which is yun talaga yung toppings natin first. And secondly is yung caramelized onion. Okay. Then, 1 tablespoon ulit ng chicken crisp and 1 tablespoon... Chicken crisp, meaning yan ay balat ng manok. Nako, kailangan isang beses sa isang linggo lang mo kayo kumain yan. Tsaka hinay-hinay lang din po. Okay, sa ating tip naman sa ating mga kapuso, lalo sa mga tahanan ninyo, kung wala ko kayong plate, kung walang sizzling plate, kung wala kayong sizzling plate, pwede po yung takip ng inyong kaldero or alam niyo yung mga pang-llanera, mga ganon. Yun, pwede rin po yun. Pero syempre, mas mabilis po masunog dahil manipis-nipis. Pero perfect pong ilagay. Perfect din po itong takip ng inyong mga kaldero. Dahil iron naman po yan, mga kapuso. Ayan. Bali, ang gagawin po natin ngayon is kung paano gumawa ng sisig gamit po ang takip ng kaldero. Okay, so ilalagay na natin yan. Kasi mainit-init na yung ating takip. Okay. Okay, paano naman mapapanatili, sir, na parang crispy pa rin yung inyong mga sisig? Anong tip po na maibibigay po ninyo sa ating mga kapuso? Siyempre, para ma-meet natin yung hotness ng sisig po talaga natin, dapat mainit na mainit yung sizzling plate or yung ginagamit natin dun sa sisig natin. Okay, sige, haluin lang po natin. Next natin is yung onion. Onion? Yes. Okay. In fairness, ha? Sipin mo, sizzling sa takip ng kaldero. Not bad, mga kapuso. Yan po muna ang update namin mula rito sa Sisig Society. Balik po tayo sa studio. Interesting, oh.